Ang galing niyang mag-handle, all around siya. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Po sa inyong lahat, magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simula ng balitaan, ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin ang tungkol po sa nakuhang ads ng EAT kanina, August 29, 2023. Ayan. So sabi dito, ads count, August 29, 2023, live broadcast of EAT TBJ led on TV5. We have seen, actually, 93 TV ads po ito ha, hindi po 107 TV ads kasi nagkamali lang po siguro siya. So, during all of the 3 commercial gap on it, yan po ang nakuha niya, 93 TV ads po. So, gap 1, meron pong 26 TV ads ang EAT, at gap 2, 30 TV ads, and gap 3, 37 TV ads. So, medyo nabitin dun sa gap 3, no? 37, dati mga 40 yan, ganun. So, andito tayo sa gap 1 na kung saan ay may nakuha pong 26 TV ads, ano? So, tingnan lang po natin yung mga nakuhang ads ng EAT kanina dito sa gap 1. So, nandyan po si Nestle Chucky, Caltrate Advance, siyempre yung Jollibee Cheesy Yum Burger, yung masarap na burger na favorite ng inyong lingkod. At siyempre, Siyempre. Ako, paborito ko din yan. Paborito din ng anak kong lalaki. Yung cheesy burger. Ayun. Pero sa tingin nyo ba mga katunay, yung mga commercial na yan, ano kaya to? Libre kaya din sila dyan kapag nagpupunta sila sa mga ganyan o yung mga produktong yan? Libre kaya ang TBJ dyan? Yung mga nasikit pulaga. Ako curious ako dyan eh. Comment nga kayo mga katunay, di ba? Ako wala ka sa ganyan eh. Sarap siguro niya, no? Mga commercial, nasa iyo lahat, no? Kung talagang nalilibre ka nga dyan, no? Kain ka lang maraming cheesy burger. Merong FIBA World Cup ticket. Wow, taray. Tapos may Rubitos and DM, Selecta Birthday Ice Cream, and marami pa pong iba pero hindi ako makaget over dito sa FIBA World Cup ticket. Grabe nga yun. Tapos sa GAP 2, andito naman si Kopiko, Anli Cash araw-araw. So, ulitin ko lang, meron silang 30 TV ads. And andito si Energen. May supply siguro silang libreng kape, no? And Doughy Donut, and marami pa pong iba. At syempre, dito po sa Gap 3, 37 TV ads, may Polydent dito, may Stretch Tab doon, may McDonald's dyan, may New Rexona, may Dub, and marami pa pong iba. So, ayan, hindi ko na binanggit isa-isa. Inano ko lang, parang binili ko lang yung sasabihin ko. So, hato na naman sa ads ang EAT, partida 3 gap lang po yan, pero nag-uumapaw na po agad. Tunay na malakas ang TBJ or ang EAT sa masa. Kitang-kita ang kaya wala man po sa kanila yung trademark, ano? Panalo naman po sila sa suporta ng marami. Samantalang pasok naman po sa top 10 ng EAT, no, sa top 10 TV program. So, August 25 at August 26, bali 2 araw, na sunod-sunod po ang pagkasungkit ng EAT sa top 10. No, samantalang yung kanilang show sa GMA,
na noontime show hindi po makapasok sa top 10. Ang tatangkad nung nasa likod, no? Kaya Gilas Pilipinas yan. Sayang, no? Lagi silang, natalo sila. Kaya nga sinisigaw ng mga tao, palitan na yung coach talaga. Di nga talaga. Alam naman natin, sinasabi na si Chot Reyes, marami talagang na-achieve yan. Maraming naging award, maraming talaga. Pero hindi nahiyang yung pagiging coach niya sa Gilas, eh. 'Di ba? Kayo mga katunay, hiyang pa ba si Coach Reyes dun sa si Chot sa pagko-coach sa Gilas? 'Di ba? Parang mas maganda is magpahiyang muna siya, palitan muna siya kasi marami pa namang magagaling na coach, 'di ba, sa PBA o sa marami pa namang magagaling. 'Di ba? Kasi kung hindi nahiyang sa iyo pahinga ka muna. 'Di ba? Huwag mo na ipilit yung wala eh. Pero talagang aminado naman talaga tayo na yung mga players naman natin dito ng basketball na nagre-represent ng Pilipinas is magagaling naman talaga silang maglaro. Tsaka sinasabi din ng iba, yung mga play din nila, parang ganto, ganyan, parang Pero depende pa rin yan. No, parang pahiyang-hiyang muna. 'Di ba? Wala akong alam dyan sa basketball, di nga ako marunong mag-basketball. Isang patunay na talo po ng EAT ang mga hawak nilang noontime show. So ito po yung ratings noong August 26. So kita niyo po ba yung EAT? Ayun, Meron pong number nakuha 10, di na sila nawawala sa 4.9%. number 10. So pang Wow. top 10 siya. And then noong August 25, 2023, Kita nyo, wala kayong ibang makita na noontime show dyan, no? Diba? Top 10 TV programs, noontime ratings. Wala kayong makitang ibang noontime show dyan, kundi EAT. Diba? Kung nasa Itbulaga pa rin ang TVJ, malamang Itbulaga yung nakalagay dyan. Diba? Kita mo kabago-bago lang talaga ng EAT, pero talagang nagpapakitang gilas na talaga. top 10 ulit yung EAT na may nakuhang ratings na 5.1%. So, ang taas, hindi po ba? Oo. Tiklo po yung kalaban ng EAT kasi kahit anong Talagang gawin pinakita pa rin ng TVJ na sila yung naghahari talaga sa noontime show. po nila talaga, hindi po nila mapapantayan yung husay at galing at syempre yung pagmamahal ng masa na binibigay po nila dyan po sa EAT at syempre sa TBJ. Marami na pong nagtangka na sila'y gayahin pero sa huli, Lahat sumuko ay pa din. nabigo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa lagi-laging pagkawala nitong si Miles Ocampo Oh, yan, dyan po sa yan. EAT. Nung nakaraan pa po yung tinatanong ng mga viewers ko pero wala din po akong masagot. Kaya tikom yung bibig ko dito. So may nagsasabi na nag-aaral daw kasi si Miles, busy daw po kasi si Miles, kaya ganun, pasulput-sulput lang ito sa EAT. Pero may iba pa po palang dahilan kaya pasulput-sulput lang po pala siya. Lalo na po pag wala itong si Maine Mendoza. So sabi po dito sa kinumpirma ng isang page, sa mga naghahanap kay Miles, tandaan nyo po na ang role niya ay pinch hitter ni Maine. Kapag andyan si Maine sa EAT, wala siya. Sana ma-regular na siya. So parang pangsab lang po pala siya ni Maine Mendoza pag wala po siya. Kaya madalas pansin natin pag andyan si Maine, wala po itong si Miles. So sana lang ma-regular na po si Miles sa EAT. Alam naman kasi natin na kakasimula pa lang po ng EAT noong July, di ba? Kaya sa manpower po, medyo tipid po sila. Alam naman natin na hindi Tama, din po tama. biro yung mga TF or talent fee Tama. na mga kasama po nila sa Tama si There's TV doon, no? Kahit gustuhin man natin na si Miles ay maging regular doon, syempre kumbaga is nakikiramdam pa naman ang TBJ niyan eh. Nakikiramdam pa yan sa mga nangyayari. 'Di ba? Lalo na't may issue pa na dumarating. Siguro lilinisin muna nila lahat 'yan. At syempre, medyo patatagalin pa nila ng patatagalin para magkaroon ng pundasyon talaga ang AAT sa TV5. Kumbaga nagtitipid muna, no? Tinitignan muna, inoobserbahan. Ganun ang matalinong pamamaraan. Hindi yung basta kuha ka ng ganito, oy si ano to? O sikat to, kunin natin ganto, kinakagat to. Kumbaga o sige, palit ka muna kay Maine, ganto, ganyan. Pag wala si Maine, nagpapahinga si Maine. No, parang muna, tipid muna tayo dito. No, parang ganun ang nangyayari. No, hindi naman masama yung ginagawa na pagtitipid, syempre bago pa lang naman. Tama si There's TV. No, hindi pa naman ganun. Pero tayo naman, hinihiling talaga natin na sana dumating yung araw na si Miles ay maging regular.
sa EAT. Kasi talagang ang ganda rin maging host ni Miles eh. No, kwela siya eh. Cowboy din siyang magkikikilos, lalong-lalo na yung tawa ni Miles nakakabasag ng eardrums. No? Doon ako natatawa sa tawa ni Miles, kala mo, wala nang itatawa bukas eh. Di ba mga katunay? Eh, yung matindi ron eh. Lalo na yung natatawa ako, yung may nalaglagan ng pustiso. Talagang ang tindi ng tawa niyo. Tapos yung yung kay Jose Manalo, 'di ba, yung mga ginupitan niya yung mga buhok, puro mga shaggy yung kalahati, tapos yung kalahati itutuloy na lang yung gupit pag nanalo na siya. Tawa ni Miles doon, lakas-lakas, no, talaga kwela din siya. Yan talaga ang gusto ng mga TBJ eh. Yung mga kwela ka talaga. No, si Miles Ocampo, hindi mo maisip na ganyan siya magiging kakwela. At saka talagang all around siya eh. Mapadrama, nakita ko yan, napanood ko sa Batang Quiapo si Miles. Ang galing umakting. Talagang kaya niyang gumawa ng mga role na kahit saan siya ilagay. Kahit nanay, patwi times na role, kahit saang role, kahit na nakakatakot, kahit dyan, di ba? Lahat! Yun ang importante sa isang artista. Ang galing niyang mag-handle, all around siya. At yun ang nakita sigurado ng TBJ, kaya nagustuhan siya. Kaya maganda rin na nagiging kapalit siya ni Maine Mendoza. Eh, alam naman natin si Maine din naman, eskwela. Pero sana dumating ang araw talaga na si Miles ay maging talagang regular host na ng EAT show. Kaya malaki po talaga yung inilalabas ng TBJ Production upang sila'y mapasahod. Hindi naman po pwede na ibitinin, di ba? Yung mga sahod na yan, So, tape lang na kahit... Ayaw nilang gayahin yung kabila. Siyempre, pasok sila ng pasok, ang lalaki ng TF niya, sa mabibite, no? Parang ginaya na din nila yung kabila, Ayun ang ayaw mangyari ng TBJ. Kung talagang gusto talaga nila ako, sahod nyo! Di ba? Ilang buwan, hindi po pinapasahod yung kanilang mga grabe. tauhan. So, hindi po ganyan ang EAT or ang TBJ kasi nauunawaan po nila na yung mga empleyado po nila araw-araw meron niyang pangailangan, meron niyang gastusin. Kaya ka nga nagtatrabaho dahil pambili mo ng mga pangangailangan mo eh. 'Di ba? Tapos hindi ka pa sasahurin. At saka yung TBJ talaga, alam talaga nila yan. Alam na nila kalakaran yan. Kaya nagtatrabaho lahat yan. Kumbaga, kailangan mabigyan ng tamang sahod yan. Hindi yung katulad nun nangyari sa kanila talaga. Kawawa yung mga hindi pa nabigyan ng sahod, no? Kung meron man. Kaya, nauunawaan ko kung bakit pinch hitter lang po itong si Miles Ocampo. So, ipag-pray na lang po natin na sana po ay ma-regular na siya dyan at lalong manguna pa ang EAT dahil ang lalong pagtaas po ng EAT ang isang way upang lalong bumulusok yung mga ads nila dahilan upang magdagdag sila ng talent para sa mga bagong show. Syempre, 'di ba? Kaya kung may nagtatampo man po dyan, bakit laging wala po si Miles? Kalma lang po kayo sa ngayon. Sabi nga po, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot, at pag okay na po ang lahat, tsaka tayo mag-unat-unat. Yes. So, bigyan po natin ng time ang EAT na muli po silang makabangon. Ganun naman tama eh. Sa isang negosyong nagsisimula, kailangan is dahan-dahan lang. No, wag mong biglain. Hintayin mo muna na mag-expand ka ng mag-expand. Habang nag-e-expand ka, dun ka magdadagdag ng magdadagdag unti-unti. Huwag mong bibiglain. 'Di ba? Yun yung pamamaraan ng tamang pagnenegosyo. So kapag maunlad na yung negosyo mo, no? O kahit sino na diyan. Siyempre, pipiliin pa rin nila ipapasok nila diyan. Alam naman natin ang TBJ, hindi basta-basta nagpapasok na kung sino-sino. So alam naman natin, 'di ba? Na may mga kakulangan din sila diyan sa studio. So, hindi naman po yun agad-agad, mapupunan po nila. So, kailangan po muna nilang kumita bago po nila maayos. Yes. Or matuluyang masolusyonan yung mga problema po dyan sa EAT studio. 'Di ba? Katulad ng mahinang volume, pag nagla-live po sila, medyo madilim yung kanilang kapaligiran doon. So, ang dami pong mga
hinaing or napapansin po ng ilan na patuloy naman na nag-i-improve. Ah. Pero syempre, kailangan ng time or ng oras upang ito ay masolusyonan kasi hindi Mga kaya pagkalipas na 1 taon yan, 2 taon, nako, magiging maganda na yan, sigurado yan. yan ng isang bagsakan. Kasi andito pa lang sila sa process ng nagbabawi. Kasi Yes. isang buwan po silang natenga, isang buwan po silang walang kita. Kaya huwag po tayo magtampo kung si Miles ay medyo pasulpot-sulpot lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Ders TV. Ayan, mga katunay, alam nyo na kung bakit pasulpot-sulpot lang si Miles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.